Nandito po muli tayo sa Faith That Moves Mountains. Ano po, pang-5 po ito. At hanggang pang-6 po natin ito pag-aaralan para manamnam natin yung sustansya. Kasi po dati ginagawa ko yung mabilisan per lesson. Baka hindi po natin nananamnam. Ano po? Ngayon po, ang ating pong lesson ay sa verse number 25 na po ng verse 11, chapter 11. Ang sabi po rito sa 25, and when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Alam niyo po, ang isang bagay na makikita po natin dito, hindi lang hawak ng Diyos ang lahat, ay meron pong hadlang ang faith, hindi lang ang kasalanan, kundi may hadlang po pagdating po sa matters of forgiveness. Ano po? Number 2, sa verse 18, sabi po roon na gustong sirain talaga si Jesus ng mga taong galit sa kanya. Ano po? Yan po ang isang mga items po rito na makikita natin. Ano? At pero, bakit po lahat ng ito, pag pinagduksong-duksong niyo po, yung buong chapter ay tungkol sa faith, ano po? Kasi po, makikita niyo po mga minamahal na mayroong mga hindi naniniwala talaga sa Panginoon, mayroong totoong naniniwala. Kaya ang tanong po, ikaw ba ay talagang believer of the Lord Jesus Christ? May mga tao ngayon na nakakita ko sa Facebook na winasak nila yung Bible, tapos sinunog nila, tapos ayaw na nila maniwala sa Diyos. Ang tawag nila sa kanila sarili ay mga Satan na member, Satan Church, ano po. Kaya ngayon maraming kaaway ang Panginoon. Ako ba ay papanig sa Panginoon dahil lang sa aking mga pangangailangan? O papanig ako sa Diyos dahil siya talaga ang aking Panginoon? Ano po? Have faith in God. Yung sinabi po ni Pedro, kay Pedro rito na have faith in God, ay sinabi po muli ng Panginoon yan, mga ilang panahon na ang lumipas kay Pedro. No? Sabi ng Panginoon, I have prayed for thee that thy faith fail not. Ako'y nananalangin na wag masira ang iyong pananampalataya. No? Napakarami pong pagkaataon na ang mga tao po nasisira yung kanilang pananampalataya. No? Kay Jesus, sa ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay, nawa hindi po tayo yung mga ganon. At sumunod po, ang sabi rito, ang isang hadlang po ay forgiveness. Kasi po, hanggat di tayo nagpo-forgive, magiging hadlang po ito para kilalanin ng Diyos yung awa at yung mercy na meron na galing sa Kanya. Bakit tayo kaawa ng Diyos so tayo naman ay hindi? Bakit tayo susundin ng Diyos na maaaring selfish yung ating motibo? At bakit naman tayo susundin ng Diyos kung ito'y bunga ng kasalanan at bunga po ng kapaitan kaya hindi natin nakikita yung kanyang kalooban? Ano po? Faith that moves mountains. Nawa po ay tingnan po natin ito no, na may tatlong bagay po. No, puntahan natin yung tao, kausapin natin. At kung hindi pa rin siya makinig, sabi sa Bible ay magsama ng witness. At saka po natin pag-isipan kung ano pa bang gagawin natin after nun, kaso ba o no. Kaya lang sa atin kasi walang due process po paminsan no, ang pagkakataon na ganyan. Ano po? So, ano kaya mga nagiging hadlang sa pananampalataya at mga sagot ng Diyos sa aking buhay? Ano po? So, sa susunod po na part, ay babasahin natin ang last part po ng kapitulong ito sa 27 to 33. Ano po? Bilang maging aral po natin, faith that moves mountains.